Hali kayo, magsiawit tayo ng may kagalakan. Sumigaw tayo na sa pagpupuri sa Panginoon na ating bato na kanlungan at tagapagligtas ang pagpupuri sa Panginoon dahil napakabuti niya sa ating buhay. Kaya samahan niyo po ako at kantahan natin siya ng pagpupuri. Let's sing! Diyos na walang kapares at manang, Ika'y noon at magpakailanman, dakila at makapangyarihan. Diyos, nagpugay ang lahat mo, nilikha lahat ng may buhay at hininga ay sumaba at luwalhati ka sa kalawakan, sa kalangitan, maging sa lupa at karagatan. Luwalhati ka sa puso at isipan, sa kilos at salita ay luwalhati ka. Amen! Woo! O aking Diyos, na walang kapares at manang, Ika'y noon at magpakailanman, dakila at makapangyarihan. Diyos, magpugay ang lahat mo, nilikha lahat ng may buhay at hininga ay sumaba at luwalhati ka sa kalawakan, sa kalangitan, maging sa lupa at karagatan. Luwalhati ka sa puso at isipan, sa kilos at salita ay luwalhati ka. Papurihan ang sa puso at isipan, sa kilos at salita ay luwalhatiin ka sa kalawakan, sa kalangitan, maging sa lupa at karagatan. Luwalhatiin ka, Diyos, luwalhatiin ka sa puso at isipan, sa kilos at salita ay luwalhatiin ka.
Sa bawat dalangin ako'y naghihintay sa iyong pangako. Puso'y nagtitiwala, Jesus, ikaw ang aking pag-asa. Salita mong walang hanggan ang aking panghahawakan. Ikaw ang kaligtasan, Jesus, ako'y naniniwala. Hindi nagbabago pagmamahal mo. Dakilang Diyos, kay buti-buti mo. Di ka nagkukulang sa bawat araw. Lubos at wagas ang iyong katapatan. Kailanman ikaw ang sandigan ko. Walang babantay, O Diyos, sa pag-ibig mo. Panginoon, sa'yo nakatuon. Sa kahit anong panahon, sa pagtangis at kagalakan, Jesus, ika'y papupurihan. Hindi nagbabago pagmamahal mo. Dakilang Diyos, kay buti-buti mo. Di ka nagkukulang sa bawat araw. Lubos at wagas ang iyong katapatan. Hindi nagbabago pagmamahal mo. Dakilang Diyos, kay buti-buti mo. Di ka nagkukulang sa bawat araw. Lubos at wagas ang iyong katapatan. Kailan ba ikaw ang sandigan ko? Walang papantay, O Diyos, sa pag-ibig mo. Tapat ka, O Diyos, purihin ka. Itataas ang ngalan mo.
pag-ibig mong dalisay, sa krus sa'yo pinatunayan. Kaligtasan at kalayaan ko ay nakamit sa'yo. Jesus, salamat sa biyaya mo. Sinubukan ko lahat, kay ganda sa paningin. Ang lahat ng ito'y di maparisan ng iyong pag-ibig na tunay at wagas. Kailanman ay di magwawakas, kabiguan ko'y pinalitan ng ligayang binibighi. Ikaw ang aking awit, ikaw ang aking kahulugan. Pag-ibig mong dalisay, sa krus sa'yo pinatunayan. Kaligtasan at kalayaan ko ay nakamit sa'yo. Jesus, salamat sa biyaya mo. Walang katulad mo, wala nang hihigit sa'yo sa kagandahan at dakilang pag-ibig mo. Na tunay at wagas, kailanman ay di magwawakas. Kabiguan ko'y pinalitan ng ligayang binibighi. Ikaw ang aking awit, ikaw ang aking kahulugan. Pag-ibig mong dalisay, sa krus sa'yo pinatunayan. Kaligtasan at kalayaan ko ay nakamit sa'yo. Jesus, salamat sa biyaya mo. Ikaw ang aking awit, ikaw ang aking kahulugan. Pag-ibig mong dalisay, sa krus sa'yo pinatunayan. Kaligtasan at kalayaan ko ay nakamit sa'yo. Jesus, salamat sa biyaya mo. Ikaw ang aking awit, ikaw ang aking kahulugan. Pag-ibig mong dalisay, sa krus sa'yo pinatunayan. Kaligtasan at kalayaan ko ay nakamit sa'yo. Jesus, salamat sa biyaya mo. Ikaw ang aking awit, ikaw ang aking kahulugan. Pag-ibig mong dalisay, sa krus sa'yo pinatunayan. Kaligtasan at kalayaan ko ay nakamit sa'yo. Jesus, salamat sa biyaya mo. Jesus, salamat sa biyaya mo. Jesus, salamat sa biyaya mo. Salamat ako'y bigyan, Panginoon ang buhay ko. Ikaw ang awit ng puso ko. Maghari ka, pupurihin ka. Panginoon, sa iyo lamang kami sasamba. Panginoon, sa iyo lamang ang papuri namin at pasasalamat. Lahat ng kantang ito ay inahandog namin sa inyong pangalan. Amen. Amen and amen. So, makakaupo na po ang bawat isa. And again, a blessed Sunday, Church. For our tithes and offering, let me encourage you in the book of James chapter 5, verse 7 to 8, NLT. Let us read.
Dear brothers and sisters, be patient as you wait for the Lord's return. Consider farmers who patiently wait for the rains in the fall and in the spring. They eagerly look for the valuable harvest to ripen. You too must be patient. Take courage, for the coming of the Lord is near. So, question po, how do we choose to spend our time and resources? Pag tinanong po tayo ng Panginoon, we will give an account of what we have done and with all we have given. Are we ready? Hindi po ba tayo mahihiya sa Panginoon pag tinanong tayo, how do we spend our time and resources? So, dito po sa binasa natin, matututunan natin, number 1 is be patient. Ayan. Huwag po tayong mag-advance sa Panginoon. Huwag tayong mag-advance ng blessing sa Panginoon. May nabasa kasi ako sa Facebook, Lord, pag bayayamanin mo naman ako, bakit hindi pa ngayon? Pwede mo na bang i-advance ngayon pa lang? So, huwag natin madaliin ang pagyaman. Huwag tayong mag-advance sa Panginoon. Malapit na naman yung 13-month pay. Alam ko, may mga nakaplano na tayo, hindi pa natin nare-receive. Tama ba? Amen? So, ayan pa, ang sabi dyan, be patient in the Lord. And number 2, strengthen your hearts. Strengthen our hearts. Take courage. So, patuloy lang po natin palakasin ang pananampalataya natin sa Panginoon. Gamitin ang mga ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon sa kapakinabangan at kabutihan. Ayan, sa kabutihan natin gamitin ang mga pagpapala na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Amen? Amen. So, for our organized and designated giving, we have red envelope. This is our tithes, 10% of what we receive. It belongs to the Lord. So, wag po natin bawasan. Pwede po nating dagdagan. Ayan. And our special offerings, blue is for special projects. Ito po yung improvement and maintenance of our church. And white is for our benevolence and mission. So, dito po natin kukunin this December 9, 10, and 17. I hope po nakapag-register na kayo. We will have our evangelism event, Tala SCC Musical. So, ang available na lang po ay December 17. So, I hope lahat po na nandito ay nakapag-register na. And, meron din po tayong Kids Fest, December 16. So, dito rin po natin yun kukunin, maging pagpapala po tayo sa mga bata at sa kanilang mga magulang. And, brown is for building pledges. So, dito naman po, nakikita natin every week merong update ang ating page o ang ating pastor. So, nakikita po natin yung progress, right? So, masarap pong magbigay sa Panginoon pag nakikita natin yung progress. So, ayan nga po, meron ng bubong at may installation na in 2.5 months. Amen. So, let us praise God for His blessing and continue to be faithful. At meron po tayong special envelope. This December, pwede po tayong magbigay. Give a gift to our Savior. So, si Jesus po talaga may birthday, our Savior. So, tayo naman po ang magbigay ng regalo sa Kanya ngayong Pasko or ngayong December. And proceeds will go to our building. So, patuloy lang po tayong magtapat at magbigay sa Panginoon. Amen? Amen. So, lahat po tayo ay tumayo at manalangin. Let us all pray. Lord, thank you for your word today. Lord, we ask for your wisdom na gamitin namin ang ipinagkatiwala mo sa amin sa tama at kabutihan, Lord. Help us to be patient and to put our trust in you, Lord. Help us to increase our generosity, Panginoon, especially to those who are in need. Lord, continue to bless your people. Lord, we pray for your provision and protection every day. Thank you for the opportunity to give what belongs to you. Lord, answer our prayers. We give you praise and glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. We may now all give to the Lord. Thank you.
Praise God for those good reports and word of encouragement to continue to give to the Lord. Let us continue our series on the book of 1 Timothy. The title of our sermon, Godliness, Money, and Contentment. Godliness is a careful observance to the Word, the principles from the Bible. Pag sinabi natin, meron tayong godliness, sinusunod natin yung kagustuhan, yung utos ng Panginoon, kung paano tayo mamuhay dito sa mundong ito. The Word of God is wonderful. Again, it is our lamp. It is like a mirror. It corrects us. It tells us what is right and wrong sa buhay natin. Yan po ang kapangyarihan ng salita ng Panginoon. It revives us. It contains what will happen in the future and what we must do while on earth. Kaya marami pong inaddress si Paul dito sa 1 Timothy. Mga bilin niya kay Timoteo na pinaiwan niya sa Ephesus. Okay? At dito sa ating passage sa 1 Timothy chapter 6, bumalik ulit sa mahalagang point si Paul. Noong una pa lang, sabi niya kay Timothy sa chapter 1, Timothy, I urge you. Nung papunta pa lang ako Macedonia, ang bilin ko na sa iyo ay remain. Remain at Ephesus. Manatili ka sa Ephesus so that you may charge, or not change, charge certain persons. Patigilin mo. Sino? Yung mga nagtuturo ng mali. Charge certain persons not to teach any different doctrine. Yun ang assignment ni Timothy. Hindi madali. Patitigilin niya ang mali, patitigilin niya ang mga nagtuturo ng false teaching. So dito sa chapter 6, let's see what he has to say about them. 1 Timothy chapter 6 verse 3. Let us continue. If anyone teaches a different doctrine and does not agree with the sound words of our Lord Jesus Christ and the teaching that accords with godliness, he is puffed up. Mayabang ang taong ito kung ang tinuturo niya ay hindi ayon doon sa katuruan ng Panginoong Jesus at hindi ito tama. Sabi niya, he is puffed up with conceit and understands nothing. Anong gusto lang niya? Kaguluhan daw itong taong ito kapag nagtuturo siya ng mali. He has an unhealthy craving for controversy and for quarrels about words which produce envy, dissension, slander, evil, suspicions, and constant friction among people who are depraved in mind and deprived of the truth, imagining that godliness is a means of gain. At ito ang motibo ng mga taong nagtuturo ng kamalian na iniisip nila daw yung kabanalan ay gagamitin sa pagyaman. Imagining that godliness is a means of gain. But godliness with contentment is great gain. Daig daw ng taong namumuhay ng banal at kontento sa kanyang kalagayan ang mayaman. Yan, ang ganda pong paalala dyan. And one of the key words here is godliness. Yan, godliness, money, and contentment. For we brought nothing into the world and we cannot take anything out of the world. May dinala po ba tayo nung isinilang tayo? Wala. Kaya kung ano daw yung meron tayo, dapat masaya tayo. May kakontentuhan tayo. Kasi wala nga. Alam mo yung wala? Wala nga tayong dinala, pero ngayon meron tayo. Learn to be content. We cannot take anything out of the world. But if we have food and clothing, with this we will be content. But those who desire to be rich fall into temptation, into a snare, into many senseless and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. For the love of money is a root of all kinds of evils. It is through this craving that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs. Let's pray. Lord, your word is our best counselor, guide, and final authority. Make our hearts a good soil for your word. May we submit to your will. May our lives be pleasing to you. Continue to transform our hearts to be more and more like you, our Savior. In Jesus' name we pray. Everyone say,
Amen. So sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Bumalik si Paul sa paalala, may mga false teachers. At ito yung kanilang ginagawa. Kaya, consistent si Paul sa kanyang bilin kay Timothy. Kaya may guidelines tayo. Kaya may mga bilin tayo. Paano itrato ang mga tao sa loob ng church? Ano yung mga qualifications ng mga elders, ng pastors? How you should treat men and women. Kasi may mga tao, pag nagtuturo ng mali, pati trato nila sa mga babae, iba. Sa mga bata, sa mga kabataan, merong abuse sa loob ng church. Di ba? Ang ganda po. Pati yung pagiging empleyado, employer and employee, ay ikinorek dito ni Paul na talagang ang isang tao ay hindi dapat, ang isang Kristyano ay hindi mapang-abuso. At nagiging mapang-abuso kapag mali ang itinuturo sa atin. Napansin niyo po ba mga false teachers? Anong isang character? Merong abuse. Mapang-abuso. Ang galing po ng Panginoon. Ang galing ng salita ng Lord. Amen? So number 1 is stay away from false teachers. Prosperity gospel teachers will say, give us, seed to us, and you will prosper. Narinig na po ba natin yon? Okay? Pagpapalain ka ng pagpapalain kung ikaw ay magbibigay sa amin. Okay? Ngayong araw na to, isasama po natin, how are we going to recognize a false teacher? Let's read 1 Timothy 6. If anyone teaches a different doctrine and does not agree with the sound words of our Lord Jesus Christ and the teaching that accords with godliness. How to stay away from false teachers? Kailangan meron tayong kauhawan lagi na malaman o alamin ang katotohanan. Kailangan alam natin ang totoo. Kailangan alam natin ang Biblia. Alam natin ang salita ng Panginoon. And that's why we need to spend time with the Word of God. Set aside time to sit with the Lord and just listen to the Word of God. Read, meditate, study. Napaka-importante ng ating pagtitipon upang matuto rin tayo. Attend gatherings para natuturuan po tayo. At kapag tinutukan natin ang katotohanan, madali nating ma-identify ang mali. Okay? Alam niyo po ba yung pag-recognize ng mali? Kahit sa mga infants ay alam po nila. Okay? Ilang beses kong gustong kunin si Tali sa mami at daddy niya, si Shelo at si Francis. Okay? Noong kalalabas lang, madali ko siyang makuha. Pero nung na-recognize na niya kung sino ang mami at daddy niya, yung smell ng mami at daddy niya, yung, alam mo yun, kahit na malayo ng konti, alam niya kung sino ang sasamahan niya. Tingnan niyo, hindi siya sumasama sa akin. Kasi iuuwi ko siya. Alright? Kahit babies, di ba? Meron silang kaalaman kung sino ang mami at daddy nila. Ganon din po tayo. Kapag babad tayo sa Word of God, babad siya eh. Sino bang laging kasama ng baby? Di ba nag-aalaga? Kung hindi man si mami at daddy, yung tita. Sa tita, sasama, sa lola. Di ba yung mga lola? Nasa na si Aze, di ba? Babad siya sa lolo't lola. Okay? Madali siyang sumama. Kung saan ka nakababad, kasi kilala mo. Pag hindi tayo babad sa katotohanan, madali po tayong makuha ng mali. Are we learning? Kaya mainam na po na pakinggan natin ang katotohanan na saktan tayo saglit pero pagagalingin tayo. Kesa lagi tayong babad sa kasinungalingan, pinapangiti, pinapasaya ka, pero sa dulo, puro kapaitan. Okay? Di ba? Sometimes we just want comforting words, but those are lies. Truth will hurt you, but it will set you free
at aayusin niya ang ating buhay. Upang hindi tayo maging mapang-abuso habang nandito sa mundo. Can I hear amen? Ang galing, no? Ang galing ng salita ng Panginoon. If anyone teaches a different doctrine, ano pa? Itong turo niya does not agree with the sound words of our Lord Jesus Christ. At ano pa? Yung teaching niya ay hindi tungkol sa pagsunod sa Diyos. The teaching that accords with godliness. Kung hindi kanya ginaguide para sundin mo ang kalooban ng Panginoon, is stay away from that teaching. Stay away from that teacher. Can I hear amen? How to identify false teachers. Titignan po natin ito sa verses 3 to 5. It's good to identify things, di ba? Pag sinabi natin, can you identify the different colors? Ano po yun? Blessing po yun. Nasasabi mo yung tunay na kulay ng nakikita mo. Yan. Can you identify kung ano yung masarap? Of course, lahat tayo, no? Na-identify natin ano yung gusto natin pagdating sa pagkain. Gusto natin yon. Pero isa sa bagay na dapat lagi nating alam ay kung ano po yung mali at yung tamang katuruan. How to identify false teachers. 1 Timothy 6 verse 3, balikan natin. If anyone teaches a different doctrine, does not agree with the sound words of our Lord Jesus Christ and the teaching that accords with godliness. Yun po ay tignan natin una yung kanilang teachings. Sa Tagalog, kung may nagtuturo man ng salungat dito at hindi naaayon sa tamang turo ng ating Panginoong Hesukristo at mga turo tungkol sa pagsunod ng Diyos. So number 1, or letter A, by their doctrine. I-check po natin. Diba? Suriin mabuti ang turo. Ito ba ay galing sa salita ng Panginoon? Tama ang interpretation? Okay? Di ba may mga narinig tayo, minsan namamali nga tayo ng interpretation. Di ba? Ganon din sa Word of God. Kapag kamali ang interpretation, it leads to wrong application. Let me repeat that. Wrong interpretation leads to wrong application. So by the way, ang false teachers, they are wolves in sheep's clothing. Okay? Nakikita natin na sila po ay parang tupa. Nakakapasok sila sa pagsamba, sa simbahan, pero sila po ay nagtuturo ng kamalian. Next is, by their fruits and by their attitude. You will know them by their fruits, sabi ni Jesus. So una, yung teaching. Kaya ngayon pa lang po, pahalagahan natin yung pagbababad natin sa Word of God. Kahit na minsan feeling mo parang walang nangyayari, hindi po totoo yun. Yung damit nga na akala mo parang walang nangyayari kapag ka binabad mo. Diba? Sa fabric conditioner, sa sabon, kala mo wala, pero meron. Yun ang itinanim mo na buto sa lupa. Tinakpan mo, akala mo walang nangyayari, pero meron. Nabubulok na pala, hindi na pala tumutubo. Kasi hindi mo nadidiligan. Pero may nangyayari kapag dinidiligan mo, kinocultivate mo, lumalago. By their fruits and by their attitude. Tignan po natin anong attitude ng false teacher sa 1 Timothy 6 verse 4. Mayabang daw. Gusto lang makipagtalo. Gusto ng away. Nauuwi sa inggitan, alitan, paninira, pambibintang. Yung kanyang attitude. He is puffed up with conceit and understands nothing. He has an unhealthy craving for controversy. Parang sinasabayan lahat ng mga kontrobersyal na bagay. Ano pa? Quarrels about words, which produce envy, dissension, slander, evil suspicions. Napansin niyo rin po ba, ang mga nagtuturo ng mali ay marami pong slandering and envy. There is envy. Nakikipagtalo, may puno ng inggitan, alitan, paninira, pambibintang.
Matthew 7:15-20. Beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravenous wolves. You will recognize them by their fruits. Are grapes gathered from thorn bushes or figs from thistles? At saan nagsisimula po? Doctrine, teaching. Kung ano po yung teaching na pinangahawakan niya. Kapag narinig niyo yung salitang, everything you confess, it will manifest. O, nandito ka sa lugar na to, just look for the energy and stay there. Narinig niyo na po yan? Can you find the energy in this place? Stay there. What's your vibe? Okay? Narinig ko yun one time, anong energy ba meron dito? Okay? Those are teachings not from the word of the Lord. Okay? Ay, ang ganda ngayon ng energy na dala ng mga damit mo at ng suot mo. May energy ka. Oh. Yang kulay na suot mo ngayon, walang energy. Narinig niyo na po yun. Okay? Beware. Okay? Nako, wag mong sasabihin yan. Lahat yan ay hindi magdadala ng blessing natin ngayon. Okay? Beware. Are we learning? The Bible tells us that we will go through trials, difficulties. And we have to focus on our true inheritance. You will recognize them by their fruits. You will recognize them by their teaching. Mga pinangahawakan nilang mga principles sa buhay. So every healthy tree bears good fruit, but the diseased tree bears bad fruit. A healthy tree cannot bear bad fruit, nor can a diseased tree bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Thus you will recognize them by their fruits. Learn to control. Kaya nga dito sa chapter 5, chapter 6, tinuruan tayong hindi mapang-abuso eh. Okay? Meron tayong pagtutuon sa tamang katuruan at merong self-control. Hindi nagbababad sa envy, sa away, sa alitan, sa paninira. Yun ay pagpapakita ng kawalan ng self-control. Our desires, dito sa chapter 6, pinaalalahanan tayo, if we desire to get rich and to love money, that is a life that is out of control. Ano ba ang bunga ng Espiritu? Galatians 5:22-23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience. Kaya sabi ni Zay kanina, wag natin madaliin ang blessing, ang madaliin ang mga bagay-bagay sa mundong ito. Okay? Goodness, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. Letter D, by their motive, by their doctrine, by their fruits, by their attitude, and by their motive. Ano po ang motibo? Ito yung bagay na hindi nakikita ng tao. Kitang-kita ng Diyos, pero ang motibo nakikita po sa ating gawi, sa ating gawa. 1 Timothy chapter 6. Verse 5, and constant friction among people who are depraved in mind and deprived of the truth. Mahirap po yung deprived of the truth. Hindi nalalaman ng katotohanan. So ulitin ko, magbabad araw-araw sa Word of God. Ang bilis na po magbabad ngayon sa salita ng Panginoon. You can play the recorded preaching. Yung gusto kong balikan yung mga series natin, Joshua, Hebrews, Ephesians. Di ba? Sarap balikan, di ba? Okay. We have our Spotify.
We have our devotion. Okay? At sabi dito, deprive of the truth, imagining that godliness is a means of gain. Let's go to ASND. Inaakala nilang ang kabanalan ay paraan ng pagpapayaman. Yun ang motibo. Inaakala nila, iniisip nila, ito ang ginagawa nila, ginagamit ang kabanalan sa pagpapayaman. Kaya yung paalala niya sa verse 7, ang totoo, 6 and 7, kung sa bagay, daig pa ng taong namumuhay ng banal at kontento na sa kalagayan ng mayaman, ang totoo, wala tayong dinala sa mundong ito at wala rin tayong madadala pag alis dito. Ibig sabihin, kung anong meron ka, pagyamanin mo, i-enjoy mo, dahil lagi mong tandaan, wala nga, nagsimula tayo sa wala. So yung binigay sa atin ng Panginoon, ipagpasalamat natin. At huwag tayong mang-abuso. At gamitin ang kabanalan sa pagyaman. Number 2, pursue godliness. Stay away from false teachers. How to identify them? By their doctrine, by their fruits, by their attitude, by their motive. I-correct natin lagi ang ating motibo. Okay? At mag-ingat tayo kasi ang motibo, pwedeng itanim yan sa puso natin. Okay? Yung pag nagkita kayo ng lola mo, ganito ang gawin mo, ganito ang sabihin. Pwedeng taniman ka ng motibo. Number 2, pursue godliness. Godliness, again, is what? It is, okay, balikan ko lang. Godliness is a careful observance to the word. Ito po ay pagsunod sa mga prinsipyo na galing sa turo ng Biblia. Pursue godliness. It is like God-likeness. It has to do with character. Ano pa? Respect for God that affects the way we live. Pero tandaan natin, ang godliness, ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon, hindi ito yung magliligtas sa atin. Ito ay ginagawa natin dahil niligtas na tayo ng Panginoon. 1 Timothy chapter 6. And constant friction among people who are depraved in mind and deprived of the truth, imagining that godliness, one of the key words, godliness, is a means of gain, but godliness with contentment is great gain. Wow. Daig daw ng taong namumuhay ng banal at kontento na yung kalagayan po ng mayaman. It is great gain. Higit pa. For we brought nothing into the world and we cannot take anything out of the world. Have you seen a person, parang nasa kanya ang mga bagay-bagay pero hindi siya masaya? Malungkot yung buhay na yon. Napakahirap po ng ganong kalagayan. Pero nakita niyo isang bata na naglalaro ng karton, mga pinagtanggalan ng tissue, yung mga lata, ginagamit, yun yung laruan niya, pero ang saya-saya niya. Nakakita na kayo ng ganong bata? Stick lang, masaya na siya, branches. Minsan ganun nga, makikita natin yung joy at yung contentment sa mga bata eh. Parang niregaluhan mo lahat ng toys. Pagtingin niya, bakit yung karton ang favorite mo? Bakit yung pinaglagyan ng milk mo ang gusto mo? Natutuwa sila doon. Okay? Nandoon yung joy nila. Nandoon yung enjoyment. Okay? So, may contentment. At tandaan po natin, contentment is an attitude. It is an attitude. Hindi siya yung, kung mapasa akin ito, makukontento na ako. No. Kung yung attitude natin sa present ay hindi tayo masaya, natutuwa at nag-e-enjoy sa pinagkaloob sa atin, pag dumating yon, it's the same. Contentment is an attitude of the heart. Okay? So, bantayan po natin. At tandaan natin na ang Panginoon hindi niya tayo pababayaan.
Wala ka pa doon, huwag kang mag-alala. Pag dumating ka sa Disyembre, sa 2024, another season sa buhay mo na ibang klase yung pangangailangan mo, ang Panginoon, hindi tayo pababayaan. Hebrews 13:5, keep your life free from love of money. Pursue godliness, not riches. And be content with what you have, for He has said, I will never leave you nor forsake you. What do you have right now? Nephews, nieces, mga pamangkin? Be happy with them. Okay? What do you have right now? 3 true friends? Love them. Okay? Anong meron ka ngayon? Bike? Ride. Safe. Enjoy it. Anong meron ka ngayon na klaseng sapatos? Be content with what you have. For He has said, I will never leave you nor forsake you. Matthew 6:33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Seek first. Unahin daw natin ang mapabilang sa kaharian ni Lord. Unahin mo lagi ang kalooban niya. Unahin mo lagi ang sundin ang sinasabi niya. Susunod ko ba ito? Or inuuna natin lagi ang mga bagay-bagay sa mundong ito? No. Anong sabi niya? Unahin natin siya. And these things will be added to you. Idadagdag na lang. Kaya sabi ni David, Lord, I am like a weaned child. Do you remember our Songs of Ascent series? Is that last year or just this year? This year. Diba? I'm like para akong inawat na bata sa inyo. Alam mo, inawat na bata, yung nakayakap lang sa mami niya, masaya na siya. Basta't kasama niya yung mami at daddy niya, masaya siya. May bata ba na nagsabing, kung wala ako ng mga bagay na ito, hindi na kita mami? Hindi eh. Hinahabol niya lagi yung mami at daddy niya, hinahanap niya lagi. Nandun yung kakontentuhan niya sa kanyang magulang. At nawa lagi ganun tayo sa Lord. Lord, meron kang idagdag at meron kang bawasan, ikaw lagi ang hahanapin ko. Seek first the kingdom of God. Number 3, learn to be content. Learn to be content. Ang pagiging kontento, pinag-aaralan, natututunan, ginagawang habit. Kasi to be content contentment is an attitude of the heart. So, kailangan pag-aralan natin ito. Recently, I've read a story of a man who is in his 100. Anong tawag sa kanila? Centenarian. At hindi daw siya naubusan ng budget. Sarap namang lolo yon. Diba? Ito yung mga words niya. I always live within my means. Bakit naging ganun daw siya? I always live within my means. Ibig sabihin, kung ano yung meron ako, namumuhay ako doon ng mababa pa. Kontento siya sa meron siya. Noong siya ay nagkaroon ng first job, masaya siya, kontento siya, at kung yung anong kinikita niya doon, hanggang doon lang siya. Nung nakakuha siya ng second job niya, ganoon din. Nung nagkaroon siya ng third job, ganoon pa rin yung kanyang pamumuhay. Merong contentment. Pinagyaman niya kung ano ang meron siya. Nalala niyo po ang ating church? Nung tayo ay nasa clubhouse, anong ginagawa natin? We praise, we pray, we serve the Lord, we worship, we study the Word of God together. Noong nasa bilog-bilog church tayo, anong ginawa natin? We still pray, praise, serve, we worship. Noong nandito na tayo sa ating studio type apartment, parang isang pamilya, nandun na lahat, nagbabago po ito. Di ba? Nagiging ano siya, it's our worship hall, then next small group,
training, seminar, kids church. 'Di ba? Ang dami nating, kaninang umaga, sabi ng husband ko, Melly, ang dami nating memories dito. Kasi sabi ko, itong stage na to, iiwanan din natin. At sabi niya, ang dami nating memories dito. Naalala niyo po ba yung mga nangyari dito? Ang dami nating kinain dito. Okay. Tapos nung nag-site visit yung mga men and women doon sa church, kala mo opening na eh. May biryani, may ginatang bilo-bilo, may cake. Sabi ko, kala mo opening na. Site visit lang po ito. Alright? Andito tayo. We are content. Tinry natin ayusin. Pinagbaliktad natin. Dati andun ng stage. Ngayon dito. Parang, okay. Minsan nag-iisip pa ako na pang pwedeng gawin. Talagang yan na. Alright. Nagdagdag tayo ng lights. At heto pa, bago natin lisanin tong lugar na to, makakapag-musical play pa tayo dito. Pangarap pa natin gawing parang Soler Theater, itong lugar na ito. Parang grabe yung mga creativity natin. Ha? At ngayon, magkakaroon na tayo ng sanctuary. Hindi magbabago yung puso natin. We will still praise, pray, serve, worship. Yun ang contentment. It's an attitude of the heart na kahit saan ka dalhin, ano ang ipagkatiwala at pagkaloob sa'yo, ay gagamitin mo, pagyayamanin mo. Kung bibigyan tayo ng prayer garden, campsite, pagyayamanin din natin yun. Amen? Kung hindi man, we will not stop. We will be content with what we have. Amen? Maabot natin o hindi ang ating mga pangarap, mga kabataan, mananatili tayo sa Panginoon. Marami o kaunti ang friends, we will continue to worship the Lord. May girlfriend o wala, mananatili sa Lord. Bigyan ng boyfriend o hindi magbabago ang puso. Hindi yung na-in love na wala na. Nasaan ang puso? Hindi nagbabago. Kung may pagkain o wala, marami o kaunti ang damit. Hindi magbabago ang pagsamba sa Panginoon. And let's stop saying every Sunday, wala akong damit. Wala akong damit. Anong sasagot minsan ng nanay mo? Baka mawalan ka nga ng damit. Di ako makapag-church. Bakit? Wala akong damit. Be content. It's okay magpaulit-ulit ng damit. It's okay mag-mix and match. It's okay kung 10 years na yung blouse na yan sa'yo at nasusuot mo pa. Ibig sabihin, abay, kasya pa. And thank God. Right? At kung kailangan mong dalhin sa alteration, dahil sabihin, pakilagyan ng garter pa ikot para magkasya sa bewang ko. Praise God. Right? Kung dinala mo naman para paliitan, another praise God. Learn to be content. Okay? Sabihin mo, Ma, Pa, yung shoes ko parang 7 years na ito. Ito pa rin ang shoes ko. Are you happy? Oh, yes. Abay, hindi naluluma. Mga Israelites, 40 years. Sino rito may 40 years ng shoes? Ibig sabihin, kung matagal na ang shoes mo, that's a blessing. Amen? Thank you for your enthusiasm. 1 Timothy 6, but if we have food and clothing, with this we will be content. Alam niyo po ba, na ano man ang kalagayan ng buhay ninyo ngayon sa mga nandito, may mga taong ang tingin sa inyo ay rich. Yung kalagayan mo sa iba, yan ay maalwas. Be content. If we have food and clothing, with this we will be content.
Kasi sabi niya, nanggaling tayo sa walang dala. So it's always good to remind ourselves na sa umpisa wala talaga. So yung meron ako ngayon, thank God. Kahit nga yung kaalaman, thank God. Be thankful. Every time na makita po ninyo ang inyong tahanan, anumang naroon, be thankful. Amen? Learn to be content. But those who desire to be rich fall into temptation. You know, ang kayamanan, it is deceitful. Riches lie. It will tempt you. Ang sasabihin niya, hey, para masaya ka, dito ka. Para masaya ka, hanapin mo lahat ito. Kunin mo lahat ito. Kailangan i-collect mo lahat ito para maging super saya ka. Dito mo matatagpuan ang fulfillment. Sabi niya, but those who desire to be rich fall into temptation, into a snare. You know what snare? Bitag. Ang kayamanan ay parang bitag. Hey, nakikita mo to? Makinang. Di ba? Desire it. Keep on desiring it. Chase it. No. Many rich died with deep loneliness, with sorrow. Lust for other things. But those who desire to be rich fall into temptation, into a snare, into many senseless and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. Marami po ang hindi na-control ang kanilang sarili. Inibig ang kayamanan, ang salapi, at ang dinala nito sa kanilang buhay ay ruin and destruction. 1 Timothy 6 verse 10, for the love of money is a root of all kinds of evils. Naobserbahan po natin ang mundong ito. Kapag hindi nakontento sa ipinagkaloob sa kanila, they will desire more, at sa kanilang desire, they will kill. They will oppress the poor. Ano pa? They will deceive the people around them. They will use their power to control. It is the root of all kinds of evils. It is through this craving, and that's why we have to control our desires. Bantayan natin ang ating desire. Dalawang results po ng pag-ibig sa salapi o sobrang paghahangad sa kayamanan. Craving, pag-ibig sa salapi, sobrang paghahangad sa kayamanan. Sabi dito, some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs. May mga tumalikod sa pananampalataya. Wandered from the faith. Hindi nila maibigay ng todo at totoo ang kanilang buhay at puso sa Panginoon. Ganon din po ang mga false teachers. What else? Tumalikod sa pananampalataya, wandered from the faith, at yung pangalawa, naghinagpis sa buhay. Depression. Pierced themselves with many sorrows. Sa NIV, many sorrows, NLT. Sa ESV, many pangs. Ano yung pangs? Pangit yung sobrang paghahangad ng kayamanan. Pangit yun. Pangit ang pag-ibig sa salapi. Nakakapangit daw. Many pangs. Now, sorrows yun. Okay. Parang tinik. Okay. Thank you. This group will pay me later. I want buffalo wings. Okay. This group, iced coffee. Okay. Binibiro ko lang kayo. The love of money is the root of all kinds of evil. Sorry, ang pag-ibig sa salapi nakakapangit. Okay? Kung ating ituturo sa paraang madaling maunawaan ng lahat.
Learn when to stop. When to stop. Kailan tayo dapat tumigil? When the offer is against biblical principles. Ito, nakikita mo, makinang ito. Di ba? When it is illegal. When it is too good to be true. When we are overly or excessively in spending, in saving, learn when to stop. When the offer is against biblical principles, illegal, when it is good to be true, when we are excessive in our spending, kahit excessive in saving, alam nyo, may mga nag-save na hindi na nila makita yung kanilang sinave online. Nakalimutan na yung password, di na nakapakinabangan. Ikinamatay na nila, walang napagpala at nakagamit. Sayang, di po ba? Sabi in the last days, many will be lovers of money. They will just acquire and save nang hindi nagagamit. Okay? Learn when to stop. Anumang labis ay hindi mabuti. Proverbs 23:4. Don't wear yourself out trying to get rich. Be wise enough to know when to quit. Learn to stop. Pagka nakakamatay na po yung ating ginagawa para lang hanapin ang mga bagay na gusto natin. Be wise enough to know when to quit. Be discerning. Be discerning to desist, to stop. That is a good attitude. Makontento tayo. Marunong tayo magsabi ng, no, yung oras na yan ay para sa Panginoon. No, yung time na yan ay para na sa aking paglilingkod sa Lord. Learn when to stop. Proverbs 13:11. Stop when the money is dirty. Dishonest. Dishonest money dwindles away, but whoever gathers money little by little makes it grow. Mabilis ang pera, say no. Maruming pera, mabilis ang success, mabilis ang pag-angat, learn to stop. Yung ino-offer sa'yo, it is against your faith and the biblical principle, say no. I'm sorry, kahit malaki po yung offer, that is not according to my lifestyle, that is not according to the Word of God, learn to say no. Learn to be content. Turuan natin, gawin nating habit, makontento. Pagyamanin at maging masaya sa pinagkaloob sa atin. Philippians 4:11, not that I am speaking and of being in need, for I have learned in whatever situation, I am to be content. These are words of Paul. Powerful words from Paul. I have learned in whatever situation. Yung nabanggit ko kanina, na nasa clubhouse ka, nasa bilog-bilog na church ka, nasa mausok na church ka, nasa studio type na church ka, hanggang sa anuman ang ipagkatiwala. We learn to be content in whatever situation. Pumunta ka sa isang lugar, ang plato mo ay dahon ng saging. Pumunta ka sa isang lugar, ang baso mo ay ang kamay mo. Kailangan mong scoop ang water, nag-mission trip ka, learn to be content. Masaya pa rin at nagpapatuloy pa rin sa hangarin at sa kailangang gawin. Si Job po. Si Job, naranasan po niya ang karangyaan. Si Job, nung tinanggal sa kanya ang mga idinagdag sa kanya ng Panginoon, naging totoo pa rin ang pagsamba niya sa Lord. Anong nabanggit niya? Pagkatapos na tanggalin yung mga mabubuti at magagandang bagay kay Job, he said, naked I came from my mother's womb, and naked shall I return. The Lord gave and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord.
Si Lord ang nagbigay, si Lord ang kukuha. May tanggalin o idagdag sa atin si Lord, we remain true to our faith, to the Lord Jesus. Jesus alone can satisfy us. Do not look for satisfaction on success, on big savings, on a big house, flashing cars. True satisfaction is in Christ.